Mga pare, mga mare, ah, maikwento ko lang yung naging experience ko ng isang araw dahil para sa magiging kaalaman ng mga magta-travel, which is yung kung tawagin ay long haul travel. For example, biyahe ka ng Canada, tapos meron kang stopover sa Amerika. So, yun pala, kailangan mo magkaroon ng US visa. O halimbawa, ang stopover mo sa Amerika, no? Kasi hahanapin yung katulad ko, yung nangyari sa akin. Meron akong US visa, kaya nga lang na-expired na yung passport ko. So, pero nandun pa rin yung US visa ko. Ngayon, hindi naman ako sa US pupunta, no? Sa Canada ako pupunta. Kaya inisip ko, baka hindi na kailangan, hindi ko dinala. Then, mabuti na lang, maaga ako nagpunta sa airport. Diyan, sa Terminal 3. Ngayon, at maaga rin pala nagbukas yung tawag nito, yung gate ng airlines. So, ako yung unang-una sa pila. Tinanong ako kung saan ang destination. Tapos tinignan yung ticket. Nakita, meron akong layover sa Amerika ng 12 hours. So, hinanap yung old passport ko. Sabi ko, wala. Hindi ko dala. Then, nag-advise ako na kailangan dalhin at ipapakita daw sa immigration officer yun. Dahil kung hindi, ma-upload tayo mga pare. So, nangyari, tawag agad ako sa bahay. Buti na lang at gising na yung anak ko. Awa ng Diyos, pinagrab niya. So, talaga nag-aalala ako dahil 2 hours na lang before the flight, no, bago niya may book sa Grab. So, talagang blessing naman at si Kuya Grab, naihabol niya. Talagang medyo kinakabahan ako kasi during the time traffic, napaka-traffic daw dun from Novaliches ba naman going to airport Terminal 3. So, awa ng Diyos, 1 hour before dumating si Kuya Grab. Ayun, reminders lang mga pare, pagka ganyan may long haul pala kayong biyahe, kung may stopover ka sa US, dapat meron kayong US visa. Handa nyo yung US visa nyo, or kung luma man ang passport nyo, dalhin nyo kung nandoon yung tatak ng US visa. Dahil posible na kayo ay mau-offload pag hindi nyo napresenta yan sa immigration officer. Alright, mga pare. So, yun. Abangan natin ulit ang biyahe ni Sip dito sa Western and sa Canada.